Marami sa mga kababayan nating magsasaka ang umaasa na balang araw ay magkakaroon sila ng kanilang sariling lupang sasakahan upang maihaw ng kanilang pamilya sa kahirapan. Kaya gumawa ang pamahalaan ng isang programa at isa dito ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Ngunit sa kabilang banda, ano naman kaya ang dulot ito sa mga landowners na pinagkukunan ng mga lupang pinagsasakahan ng mga magsasakang ito? Halika at tuklasin natin ang katotohanan sa panig ng mga landowners na pinagkukunan ng ikinabubuhay ng ating mga mamayang magsasaka. Ang pagpapatupad ng CARP ay may layuning iangat ang estado ng pamumuhay ng mga Pilipinong magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng oportunidad na magmay-ari ng ilang hektarya ng lupa na nagmula pa sa mga landowners na sobra ang mga lupa. Ngunit, sa panig naman ng mga sinasabing may-ari ng lupa, ay tila may mga problemang idinudulot ang programang ito. Sa kadahilan ng may kahirapan at katagalan ng proseso upang maipamahagi ang ilang porsyento ng kanilang mga lupa. Kaya naman, sinabak ng aming grupo ang 3 oras ng biyahe patungo ng Piyuturan upang alamin ang panig ng isa sa mga landowners na sakop ng CARP. Dito namin nakilala si Roberto Quides, 43 taong gulang at isa sa mga landowners na napasa ilalim ang pag-aari ng lupa sa CARP. Halos nasa 20 taon na siyang nagmamay-ari ng lupa na namana pa niya sa kanyang ama. Yung lupa, taniman ng mga nyog at saka may portion na taniman ng palay. Ang sukat kasi nito is nasa 24 hectares. Tapos dati may mga baka doon nakalagay. Matapos ang EDSA Revolution noong 1980s, ay napasa ilalim sa coverage ng CARP ang kanilang lupain na hitik sa bunga ng nyog at umaani ng palay kada 45 araw. Natira lang sa 24 hectares nasa 16 hectares na lang. Yun nga ang kasama ng loob nun eh. Kasi yung Hacienda Luisita hindi nila kaagad na ibigay sa mga farmers eh. Pero yung mga maliliit lang na nagmamayari ng lupa, yun ang agad-agad na talagang inubligan nilang ibigay sa farmers yung kanilang sobrang lupa. Na which is yung land reform, hindi pare-parehas yung pag-implement eh. Kung sa selected lang yung kanilang ginawa. Dati ay nasa 20 hektarya ang kanilang lupain, na taniman ng nyog at may palayan. Mayroon ding lugar para sa mga hayop tulad ng baka, baboy at iba pa. Ito yung taniman ng palay. Natataniman lang yan pag tag-ulan kasi walang irrigation eh. Kaya minsan lang ang pakinabang yan during rainy season. Kaya wala rin, isang ani lang sa isang taon halos. Kaya maraming damo kasi wala eh. Walang tubig. Walang irigasyon, walang sapat na irigasyon. Ngunit sa 16 na hektarya na natira sa kanya, ang nyugan na lamang at konting espasyo para sa palayan ang natira sa kanya. Hindi madali ang proseso kapag ang landowner na tulad niya ay napasa ilalim sa coverage ng CARP. Mahaba at mahirap ang proseso. Ang masakit at mahirap pa doon ay sila pa ang talagang nahihirapan sa prosesong ito, na dapat ay ang gobyerno ang siyang umaasikaso mula sa pinakasimula pa lamang ng napakahaba at napakatagal na proseso ng paglipat ng lupa sa mga magsasaka. Actually, kahit masama sa loob mo, kasi batas yan eh. You have to follow. Siyempre, voluntarily, kailangan mong ibigay yun sa farmers. Kasi, law-abiding citizen tayo eh. Kailangan sumunod sa batas. Ang proseso naman yan, siyempre, susukatin yung tamang sukat. Sa tulong ng mga geodetic engineer ng DAR. Sinukat yung lupa,
And then, siyempre, tumulong na rin yung farmer sa pagbabayad nung. Siyempre, nung pagkasukat, pinayaram yung mother title para may altas na yung portion ng lot na, yun nga, na na-cover ng CARP, ng land reform, para may award sa farmers na, yung farmers na talagang doon na talaga nakatira, doon talaga nagtatrabaho ever since. Isa pa sa mga hinanakit nila bilang landowners ay ang problema sa bayaran ng lupang kinuha sa kanila. Bayaran talaga yun nila, binayaran. Kaya lang hindi sapat yung kabayaran. Kasi ang gobyerno ang ang gobyerno ang didikta kung magkano lang yung halaga ng lupang yon. Kasi di naman yung wala namang magagawa kami mga may-ari kung magkano ang gusto namin i-presyo doon. Kasi batas kailangan sumunod. Kung magkano lang yung na-appraise ng government para sa lupang yun lang babayaran ng uhulog-hulugan yun ng farmers. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin sila sapagkat kahit papaano ay kumikita pa rin sila ng sapat na halaga para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Kung minsan pag medyo magandang bunga, kung minsan nakaka-ando ng 12,000 na nyog. So, ilang sakong kopra din yun. Basta more or less, labas na lahat ng gastos. Pag medyo mataas ang presyo, yung 15,000 every 45 days. Net na yon, labas na lahat ng gastos. Yun ang income nun. Kaya lang ngayon, talagang medyo mahina ang bunga ng nyug ngayon kasi sobrang init kasi yung nakaraang El Nino. Kaya talagang yung nyug humina talaga, mahina ang bunga. Kaya medyo mahina rin talaga ang income ngayon. Siguro, pero hindi naman bumababa ng 5,000 every 45 days. Hindi sana magiging problema ang pagkuha ng ilang porsyento ng kanilang lupa kung ginawa din ng gobyerno ang kanilang responsibilidad sa kung tutuusin ay napakaganda sana ng programang ito. Mas matagumpay sana ang CARP kung ang parehong panig ng mga magmamay-ari ng lupa at mga magsasaka ay mabibigyan ng kaukulang aksyon at benepisyo ukol dito. Subalit, marami pa ring suliranin ang kinakaharap ng mga landowners na ito. Una, siyempre yung compensation. Pagdating kasi sa gobyerno, napakahirap. Ang hirap makuha yung sapat na, yung para rin sa mga may-ari na yung compensation nga, yung kabayaran lupa. Pangalawa, ikaw na nga yung kukuhanan ng pagmamay-ari. Ikaw pang namumroblema ngayon sa pag-aayos ng mga dapat ayusin para maibigay na nga dun sa farmers yung lupain mo. Yun nga, ang pinaka-mahirap na na-encounter dyan. Siyempre, yung compensation nga, siyempre kailangan mo rin naman makuha kahit papano para mailagay mo naman sa tama or may bili mo ng kahit maliit na property rin na at least may kapalit yung kinuha sa yung property na mabibili mo rin yung compensation na makukuha mo dun sa property na wala sa'yo, mapalit na naman lang, may bili mo ng ibang maliit na lupain na makakapag-produce ka naman na additional income para sa family mo. Ang CARP ay may napakagandang adhikain para sa mga naghihirap nating kababayan na bigyan ng oportunidad na iangat ang kanilang sarili. Ngunit, sana ay bigyan din ng kaukulang aksyon ng iilan sa mga taong maaapektuhan nito gaya ng mga maliliit na landowners na wala namang ibang ginusto kundi mabigyan ng pantay na kabayaran ang lupa na kinuha sa kanila at sana'y maging pantay ang pagpapatupad ng programang ito. Mapamaliit man o malaking landowners dahil sa huli, hindi lang naman iilang tao, ngunit tayong lahat din naman ang makikinabang dito. Ang tanong ngayon ng karamihan sa mga magsasaka at landowners ay kung kailan kaya nila mararamdaman ang benepisyong hatid ng Comprehensive Agrarian Reform at kung kailan kaya matatapos ang napakatagal at napakahabang prosesong ito.